na yung biktima ng pananakit na kursunadahan lang, sinapok, binugbog, pinasok yung bahay ng walang search warrant, etc. Nasaan kayo? Focus kayo from now on, more on doon sa mga biktima. Kasi alam niyo bang stigma sa inyo? Kayo raw ay protektor ng mga kriminal versus sa mga biktima. Kasi tuwing merong mga nahuli mga pulis na talagang sertipikadong perpetrator ng krimen at nabugbog, kinukuyog niyo yung mga pulis, kinakasuhan, and all. And nakakalimutan nyo paano naman yung biktima nung suspect na yun na binugbog ng pulis. Kunyari, meron ni-rape. Itong rapist talaga, sertipikado, ni-rape niya. Tapos, itong non-rape, nabugbog ng pulis. Kakampihan nila yung nabugbog. Doon sila magko-concentrate. Doon sila mag-concentrate na nakakalimutan nila Yung na rape dapat, victim. yes, doon, well, natural kasi meron din karapatang pantao yung suspect, kahit na suspect yun, Mr. Chair. Yes. Pero dapat mag-focus kayo more on doon sa victim. Diba? Does it make sense? We do not interfere when the policemen apprehend the suspects because we believe that they have to answer for the crime. Hindi mo gets. I mean, any crime committed by any person and then sila ay na manhandle ng mga kapulisan o ng authorities, nabugbog, nabatukan, diba, natadyakan, etc., etc. So, violation of human rights. Yung karapatang pantao kasi hindi pa naman siya talaga convicted. So, doon kayo focus, binabanatan yung pulis, tinitira niyo yung pulis, kakasuhan yung pulis and all. Nakakalimutan nyo na bigyan ng support yung victim na biniktimized nitong suspect na nabugbog ng mga pulis. Tama lang yon na pagsabi niyo pulis, may karapatang pantao pa rin yung suspect na yan kahit na suspect siya. Pero kung akong tatanungin personally, dito muna ako sa victim. Victim siya eh. Itong kriminal, gagawa-gawa ka ng kalokohan tapos ngayon nabatukan ka ng pulis, iyak ka sa CHR. Not good. Ang CHR po, tinitignan din po yung kapakanan ng biktima. Kasi katulad ng sa mga pag-ang krimen ay tungkol sa babae, ginawa laban sa babae. Bilang gender ombud po, ang Commission on Human Rights po ay tumutulong sa biktima. Tinitignan din naman namin yung pagtupad ng mga kapulisan sa tungkulin nila bilang agents of the state. So kapag may paglabag po ng sa mga proseso, siyempre ang CHR po ay pupuna. Magkakampi tayo pero pupunahin kita rito. In fact, mamaya sabihin kung ba't kailangan madagdagan kayo ng budget. Pero ang dami namang insidente na yung mga malilit nating kababayan na oppress, na pagsasamantalahan, nabubugbog ng mga pulis, nasaan kayo? And then they come to me. And wait, huwag ka muna tumingin sa kahit saan. And then, nagtitrending yung nagba-viral. I was expecting na kayo sa CHR would offer your help. At ito yung mga kaso na hindi pa ako senador, broadcasted pa lang ako, na can we help? Sige, nabalitaan namin yan, narinig namin yan. We will do everything in our power, vested upon us by the Constitution para tugisin yung mga pulis na ng abuso. There were so many instances na yung police brutality, na yung biktima ng pananakit, na kursunadahan lang, sinapok, binugbog, pinasok yung bahay ng walang search warrant, etc. Nasaan kayo? Pero kapag meron yung pumasok ng loob na kriminal at binugbog, sarado ng pulis, nandoon kayo. Pero yung nilooban, wala kayo para sa kanila. Nagets mo, yun po yung naging stigma. Hindi nga. You know, I've been a broadcaster for more than 25 years and I've been dealing with police brutality and police abuses and what have you. And ito yung nanonotice ko rin. Pag tuwing merong naaping kriminal, mga sanggano, inapi ng mga pulis. I'll use the term inapi ng mga pulis. Nandoon kayo. Pero tama lang, tulad sinabi nyo, kasama sa mandate nyo yan. Pero dapat mag-focus kayo from now on, more on doon sa mga biktima na walang kasalanan, biniktima ng mga pulis. Ngayon, yung doon sa mga suspect na binubugog na pulis, leave it to PAW. PAW na lang para, di ba? Para magkaroon division of labor. Yung PAW, doon sa mga suspect na binugbog ng mga pulis na walang kakayahan,
Diba, kumuha ng abogado, pau. Kayo naman dun sa victim. Your Honor, we wish to reassure you po that 90% of our victims, of our clients served, are victims actually belonging to the vulnerable sector. Mga kababaihan po, children, PWDs, and senior citizens. Okay. Hindi lang po siguro nakakaabot sa publiko yung mga regular na programs and services po namin, but we do provide financial assistance to them. We also provide legal aid assistance. We also investigate cases, and we also assist them in the filing of cases. At mangilan-ngilan po yung mga pagkakataon na may mga torture cases po na kailangan namin pumasok. Kaya lang hindi po sa lahat ng pagkakataon na nangingialam po kami kapag meron pong mga hinuli na mga akusado, kasi naniniwala po kami na dapat managot po sila sa mga krimen na ginawa nila, lalo na po sa mga kababaihan, sa mga bata, at saka mga senior citizens. Kaya lang po with the enactment of RA 9745, kung may torture po, hinihingi po namin yung pag-unawa ng Senado na dapat po kaming Torture ng mga pulis sa mga suspect. opo. Now again, you're listening but you're not hearing me, or you're hearing me but you're not listening. So, yung victim, Opo. hindi sa suspect, doon sa biktima ng mga pulis Yes po. na walang ginawang kasalanan. Your That's Honor, what I'm we trying to point investigate out. po those cases. Yan ang gusto ko, diyan kayo mag-focus. Apa. Hayaan nyo na yung mga suspect na tinorture ng mga pulis dahil talaga namang ginawa nila yung krimen na yon, leave it to other agency like the Public Attorney's Office. Yes. Okay? We will- Okay lang, yung tinorture dapat tulungan natin. Yung karapatan pantao nila, protektahan natin or ibigay natin yung nararapat na para to help them. Yes, Your Honor. Pero what about those victims na pupunta sa programa ko every single day na wala namang kasalanan, inabuso ng mga pulis, inabuso ni mayor, inabuso ni Gob, inabuso ni chairman, etc. Doon kayo mag-focus. And napakarami niyan. Recently lang, Mr. Chair, merong pinasok, nag-viral to pumasok sa walang hawak na warrant itong mga pulis. In fact, magkakaroon tayo ng hearing tungkol dyan. Nagbonet yung mga pulis, nakabonet, pinasok nila yung bahay kasi meron silang hinahanap na suspect. Walang hawak na warrant. So akala ng mga may-ari ng bahay, magnanako, nakabonet tapos may mga baril So pumalag. Pumalag ka, di kinulong, resisting arrest. Tapos kung ano na pang mga kinaso na parang yung direct assault. Parang ang nag-assault pa sa kanila yung may-ari ng bahay. Ito pa mas matindi. Nung makulong na yung may-ari ng bahay, yung padre di pamilya, dinalaw ng anak, si tatay. Aba, pati si anak, kinulong. Yun dapat ang mga tulungan nyo. Yes, Your Honor, we agree. Yun, doon Opo. dapat kayo mag-focus. 90% Hindi yung kung sino-sino mga suspect. For all I care, pag meron dyan drug addict na ng rape, hayaan mo siya kung bugbugin siya ng pinong-pino ng mga pulis, hayaan nyo siyang tulungan na lang ng ibang agency. Yes, Your Kailan pa rin siya tulungan? Tulungan siya ng Public Attorney's Office. Apo. Kung siya ay mahirap. Kung siya ay adik at walang trabaho, tulungan siya ng Public Attorney's Office. Pero ang tulungan nyo, yung Mga victim biktima. niya. Yes, Your Honor. Lahat po ng Yun ang gusto ko. Hindi kasi in so many cases, Madam, I don't want to argue with you, but I have so many instances na ganitong nangyari at meron akong proof at this is stated by facts. Itong sinasabi ko, I'm talking out of experience. Okay? Hindi mo siguro pwede maliitin yung 25 years ko sa experience. How long have you been? kayo po lagi yung tumatawag po sa CHR. Exactly. At lahat po. Kaya nga, kasi nga, humingi ako ng ayuda sa inyo kasi gusto kong support. Opo. Diba? We So believe. yun ang doon kayo mag-focus. And I'll be your supporter. In fact, yung budget nyo nakita ko na in-slash, binulong ko nga dito kay Mr. Chair, paano namin maibalik. Diba? Susuportan ko kayo. Kung kinakailangan, dagdagan pa. Pero from now on, gusto ko marinig na magkakampi tayo, isang advocacy natin for the victims. Yes. Wag masyado for the suspects. Opo. Are you aware of the incident that was mentioned by Senator Raffy? Ito po yung pagpasok po sa isang bahay. Na nakabonet. Are you aware of it? Kung kailan nangyari, kung saan nangyari, are you aware of it? And then ang nangyari, financial assistance. Ako, sarili kong pera, kasi so ang nangyari, nakulong yung silang dalawa, so nagpiyansa sila, Mr. Chair, ng 36,000 pesos, sinanla nila yung bahay nila. So, pumasok ako sa eksena, pinalitan ko yung napiyansa nila para, hindi yung sanda ng bahay nila, tinubos ko.
And dapat yan, meron kayong financial assistance for that. But anyway, sinagot ko na yun. Mayroon pa isang insidente, inilapit namin sa inyo na sa isang probinsya, may hinahabol yung pulis dahil sa isang tupada. And then lumiko sa kanto yung hinahabol ng pulis. And then titingin-tingin siya kung nasaan na yung suspect. Hindi niya na makita yung hinahabol niya. Meron siya nakita doon sa loob ng bahay, nakatayo-tayo, nakahubad. Akala niya yun na, pinasok na, tinutukan, sinapok. Lahat ng mga tao doon sa loob ng bahay, hinakot, pati yung nagsi-CR, kinatok, ayaw buksan, sinipa yung pinto, dinukot habang nasa CR, kinaladkad papuntang kalaboso. Sige po. And then, nasaan ang CHR? Magdi-dispatch na po kami ng investigators. Hanapin po namin yung na-report niyo po at magpapadala na po kami na Maraming mga pang-abuso na perpetrated not only by policemen but also persons of authority. O yung mga politiko rin. May mga chairman dyan, kagawad, meron pang mayor, vice mayor. Ang dami kong alam ng mga kasong ganon. Kaya nga, yan ang isang dahilan, Mr. Chair. Gumagawa ko ng batas na alisin na sa poder ng mga mayor ang mga chief of police. Because yung mga chief of police ay beholden sa mga mayor just because yung mga mayor ang nag-a-appoint sa kanila. Tali ang kamay ng mga police, chief of police. So yung mga chief of police, pwedeng gawing utos-utusan ng ni mayor. So kung si mayor pasintabi sa mga mayor, ito ilang mga cases na na-handle ko, si mayor mga abuso, mambatok dyan ng tricycle driver, palulusutin na lang chief of police. He's going to look the other way. Kasi nga si mayor nag-appoint sa kanya. Diba? Si mayor nagbabudget sa operation, sa mga operation expenses niya, nagbibigay ng pera. So those things are something that we have to change. But anyway, napapalayo na tayo. So doon tayo sa mga victims. Mag-monitor po kayo. Agree From po, now on, I don't want to hear na meron dyan isang rapist na binugbog ng pulis at kinuyog ninyo yung pulis at kinasuhan nyo yung pulis, kinondem nyo yung pulis sa media, ipapako nyo sa krus yung pulis na nakabugbog. Tama lang na talagang dapat yung pulis managot sa pambubugbog, pantutorture ng suspect o pantutorture na talagang kriminal. Tama lang yon. Pero from now on, think of the victim of that suspect. Doon kayo kumampi. Am I making myself Yes clear? po. Yun lang yun. Your Honor, we also... Pag ginawa nyo yan, I'll be your strong supporter Salamat pagdating sa po. budget. Pa. Trust me. Okay? Your Honor, we just